araw mga bata. Ako nga pala si Sir Jordan. So bago tayo magsimula ay pupulutin muna natin yung mga basura na sa inyong upuan, sa ilalim ng inyong upuan, sa gilid, sa harapan. Tapos na ba? Okay, thank you. So magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Manalangin tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, salamat sa mga biyayang ibinigay mo sa amin at sana maraming matutunan ang mga bata sa araw na ito. So, in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. So, magsisimula na tayo. So, meron akong ipapakita sa inyong larawan at sasabihin nyo kung ano ito. So, nakikita nyo ba itong larawan? Okay, tama. So, ang nasa larawan, ano ba yung nasa larawan? Okay, halaman. Okay, tanim. So, tama kayo. Ito ay tanim. So, ano ba inyong naobserbahan sa halaman na ito? Okay, healthy o malusog. Okay, tama ka. Malusog. Bakit kaya malulusog yung mga halaman? Okay, dahil pinapangalagaan. Dahil sa sikat ng araw at sa tulong ng tubig at dinidiligan. So tama naman kayo. So ano ang mangyayari sa halaman kapag ito ay hindi pinapangalagaan? So sinong makasagot? Okay, Christian? Okay, very good. Kapag ang halaman ay hindi pinapangalagaan ay namamatay. So nakakaawa, di ba? So, ano kaya ang ginagamit ng mga magsasaka natin o ating mga pamilya o ating mga magulang, no? Kumbaga, ano kaya ang ginagamit nila sa halaman upang maging malusog? Ano kaya? Sa inyong palagay o sa inyong iniisip? Okay, wala ba kayong idea? Okay, very good. Okay, tama ka. Abono. So, yung abono ay nakakatulong din. So, ngayon, alam nyo ba yung organikong pataba? Narinig nyo ba yung organikong pataba or organic fertilizer? Ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa organikong pataba. Ano nga ba yung organikong pataba? So, meron akong papakita sa inyong larawan dito sa harapan. Okay, nakikita nyo ba itong larawan? So, ito ang organic fertilizer. So, o tinatawag na organikong pataba. Makikita natin na maraming ginagamit sa paggawa ng organikong pataba. Una ay compost, kitchen scraps, eggshells, coffee grounds, and almost water. Or pwede yun yung mga dahon o mga papel or mga cartoon, pwede yun, magagamit din yun. Ano nga ba yung organikong pataba? Ang organikong pataba ay tumutukoy sa uri ng pataba na gawa sa mga pinagsama-samang dumi ng hayop, mga nabubulok na pagkain katulad ng prutas at mga damo. So, ano nga ba yung benepisyo sa paggamit ng organikong pataba? So, ito ay nagpapataas ng populasyon ng mga organismong tumutulong sa mahusay na pagpapalit ng pataba sa lupa mula sa anyong organiko hanggang maging anyong maaari ng magamit ng halaman. Kung sa mga kamang punlaan ginagamit, mas madali ang pagbunot ng mga punlang halaman. So, ano nga ba yung proseso sa paggawa ng organikong pataba? So, una ay pala. Pangalawa ay nambubulok na mga bagay katulad ng mga tuyong dahon o mga balat ng prutas. Pangatlo ay pumili ng angkop na lugar o kagaya ng mga patag. Pang-apat ay gumawa ng hukay may lalim na 5 metro at patagalin ito. Pangatlo ay punin ang nabubulok na bagay at ilagay sa hukay na may taas na 30 sentimetro. Pagkatapos, lagyan mo ng manipis na lupa at itaas ang nabubulok na bagay at patungan ito na nabubulok na bagay. At sundan naman ito ng manipis na lupa. Paulit-ulit ito at
hanggang sa mapuno na ang hukay. Ang panghuli ay tabunan ang hukay, ugaliing diligan ang ibabaw araw-araw. Palipasin ng 2 buwan o higit pa para ito ay magamit sa ating halaman. Okay, so alam niyo na ba yung proseso kung paano gawin ang organikong pataba? Okay. Ngayon ay meron akong mga materialis para sa paggawa ng organikong pataba at pili lang kayo. So, hatiin natin sa klase ito, pero by row. So, row 1, row 2, pipili lang kayo ng mga materyales. Mga damo at balat, mga papel, lupa, tsaka lalagyan, compost, at tubig. So, ang bawat grupo ay nakapili na sa inyong materialis, kaya sisimulan na ang paggawa ng organikong pataba. Una ay ilagay ang mga papel. Pangalawa ay mga damo. Pangatlo ay tabunan ito ng katamtamang lupa. Siguraduhin pino ito upang madali lang itong ma-moisturize ng tubig. At sundin naman ng mga papel at mga tuyong dahon. At pagkatapos nito ay ilagay na naman ang mga papel. Siguraduhin mas madami ang mga papel. At tatabunan naman ng lupa. At siguraduhin pinong-pino rin ito. At lagyan ng katamtaman na tubig lamang. At takpan ito ng tela sa ibabaw at hintayin lang ito ng mga ilang linggo. Okay, magaling mga bata. Kayo ay nakagawa ng organikong pataba. So maraming salamat, kayo ay tama. So magagaling mga bata. So may mga ilang katanungan ako. Bakit mahalaga ang paggawa ng organikong pataba? Okay, Mark? Okay, thank you. Dahil nagpapataas ng populasyon. So, ang organikong pataba ba ay nakakasira sa tanim? Okay, tama, hindi. Ito ay mas lalong nakakatulong sa ating halaman. Ngayon ay isulat ninyo sa inyong papel, ang mga ilang benepisyo sa paggawa ng organikong pataba. So, bibigyan kayo ng ilang minuto. So, tapos na ba ang lahat? Okay, thank you. Very good. So, ang assignment natin ngayon ay maglista ng mga ilang mga materyales na makikita natin sa ating bahay na magagamit sa paggawa ng mga organikong pataba. At yun lang po sa araw na ito. Salamat.